guys, welcome back ulit sa ating channel. Sa video na to ay i-share ko sa inyo yung problema ng aking Suzuki Multicab, no? Yung makina niya palyado. So, i-share ko sa inyo just in case may encounter nyo yung ganitong problema. Alam nyo kung paano siya i-troubleshoot. So, eto guys, gumamit ako ng ayan. So, gamit tayo ng vacuum gauge. Ayan. So, yung vacuum gauge natin, nakakonect siya dun sa intake. Ayan. Merong doon sa intake manifold, merong vacuum port yan. Yan. Tapos yung mga vacuum port ng aking carburetor, naka-isolate siya. So naka-plug. So hindi siya naka-connect. Para madali kong ma-troubleshoot kung ano yung problema. So ang gamit ng vacuum gauge guys ay malalaman natin kung na-achieve ba yung ating makina yung ganitong vacuum dito sa green. So yun yung gamit niya. So ayan, so paandarin natin guys. Eto, nagkabit din ako nito. Ayan. So meron na akong video kung paano siya ikabit, ano. So ayan, so reference lang, pero ang focus ko dito guys is eto, yung vacuum. So malalaman kasi natin dito kung merong palyadong cylinder doon sa ating makina. Ayan. So, pag pinandar natin, ayan. 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 So, ayan. Nanginginig siya. Ayan, o. Labi yung vibration niya. Ayan. So, makikita natin dito. Ayan. Hindi siya umaabot ng green. So, kahit anong adjust mo dito, at saka dito sa kanyang idle screw. Ayan. So halimbawa guys, ayan o. Ayan. So kahit anong adjust natin dyan, ayan. Ayan. Ayan o. So hindi na siya tumataas. Ayan. Kahit pihit natin ito pag ganun. Ang problema guys, ito, indication to na may problema dun sa ating makina. Ayan. So, yun yung ano natin. Isa sa mga palatandaan. Ayan. Ayan. Masyadong malakas yung kanyang vibration. Ayan. Ayan guys, so yun guys, no, gamit tayo ng timing light. So lagay natin to sa spark plug number 1. Ayan. Yung arrow nya is papunta doon sa makina. Ayan. So ito yung spark plug number 1. Tapos ito, ayan, naka-connect to doon sa positive at saka negative. So, kung titingnan natin to, ayan. Ayan o. Ayan. So, napapansin nyo, ayan, nag-spark siya, ayan o. Ayan. Ibig sabihin, okay siya. Ngayon, kapag ilalagay natin dito, sa, ayan, pag linagay natin to sa number 3, ayan, kahit hindi natin tutok, ayan, spark siya, di ba? Ayan. Pero pag linagay natin dito sa number 2, ayan, dito, ayan o, ayan o, ayan. So hindi siya ayan o, hindi siya umiilaw. Ayan. Pero kapag linagay natin ulit siya dito sa number 1, ayan, ayan, umiilaw siya. Pero ang pag linagay natin dito sa number 2, ayan, ayan, hindi siya umiilaw. Pero kapag linagay natin siya dito sa number 3, umiilaw naman. Ayan o.
So yan. So yun guys, no, palyado yung ating makina at saka yung tunog nya hindi maganda. So may vibration. So patayin ko lang to. So yun guys, no, gamit ito, yan, gamit itong timing light. So meron na tayong idea kung anong cylinder yung kung saan tayo magpo-focus, ano. Dito tayo sa cylinder number 2. So ang next step natin is check natin kung merong kuryente na lumalabas dito. Kasi yung kinabit natin yung timing light dito, walang ilaw na lumalabas doon sa ating timing light. So gamit lang ako nito, ayan, para hindi masira yung ating ignition coil. So tingnan lang natin kung merong spark. Yan. So yan, so yan siya. Tapos eto, yan, lalagay lang natin siya dito. So para hindi masira yung ating ignition coil. Ayan, so naka-ground siya. Tingnan natin kung merong spark. Ayan. So ayan. So meron siyang spark na yun. So kapag ganito guys, ayan, no, nakakonect siya sa number 2. Ayan, oh, may ilaw. Nakakonect ito. Ayan. Ito yung ito yung number 2. Ayan, sa number 2 tayo. Tingnan natin. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Number 2. Part. Ayan, ah. Naka-ground siya. Ayan. Patay natin. Ayan. So ang gagawin natin, meron naman siyang kuryente. Tapos napapansin nyo, pag naka-ground siya na tumutuloy yung kuryente dito, yan, dito sa ground, ay umiilaw yung ating timing light, no? So nakakonect siya dito sa, ayan, dito sa number 2. Ayan, sa number 2 nakakonect siya, no? Pero kung titingnan natin dito, yan, so umilaw siya dahil merong continuous ground, nakakatawid yung ground dun sa body ng ating makina. Ngayon tanggalin natin to, tingnan natin kung iilaw yung ating timing light, no? Ayan, nakaganon siya. So yun guys, no, itong plug number 2, so ang gagawin natin guys ay i-isolate natin siya. Dapat hindi siya mag contact dun sa ground, no? So titignan natin kung iilaw pa rin ba yung ating timing light, no? So ayan, nakadikit siya dyan. So start natin. So yung doon pa rin nakakonect sa number 1, no? Ayan, number 2 pa rin siya. Ito yung 1 natin, 2 at saka 3. So tingnan natin. Ayan, no? Ayan, no? So hindi siya umiilaw, pumapalya siya. Ayan, no? So ibig sabihin lang yan guys ay may problema yung spark plug. So magpo-focus na tayo ngayon
So ang focus natin ngayon is doon sa spark plug, no? So mayroon tayong pamalit dito. Ayan. So papalitan natin siya. So titingnan natin kung magi-improve yung ating vacuum. So ayan. So tanggalin lang natin to. So so tingnan natin dito. Ayan, may itim siya, oh. Ayan, oh. Ay, mainit. Ayan, so palitan natin yan. Ito. Ayan. Compare dito. Ayan. Init. So palitan natin siya. Tingnan natin kung may improvement. Gamit lang yung ating timing light at saka vacuum gauge. Ayan. Ayan, tapos ayan. Ayan. Tingnan natin yung tunog ng ating makina kung hindi ba tunog palyado, no? So ayan. Ayan. So start natin. So bago na yung ating spark plug, no? So mukha naman siyang ano, no? Maitim lang siya. Ayan. Ayan siya. So start natin, guys. Tingnan natin kung ano yung improvement dun sa ating so yan, less yung kanyang vibration, ano, at saka yung tunog niya iba. So pag tinignan natin dito, ayan, oh. Tapos so yun, guys, no, hindi na nanginginig yung andar ng ating makina. Tapos yung vacuum gauge nya nandito na. So kanina dito. So yan, konting fine tuning na lang yan, guys. Yan. So ito hindi nakakabit. So hindi siya taas baba. So ganun lang mag-troubleshoot, guys. So kailangan lang natin i-isolate yung kung ang problema ba is doon sa carburetor or doon mismo sa makina. So ang ginagawa ko para madali kong ma-identify, ina-isolate ko yung mga possible vacuum leak. Kasi kaya isa sa dahilan kung bakit mababa, no, hindi niya to nakukuha na vacuum dahil meron tayong vacuum leak, no. So yan, sinigurado ko, in-isolate ko muna tong mga vacuum ports. So naka-plug siya. Tapos eto, nakakabit siya dun sa pinaka-intake. Yan, merong port dyan para sa vacuum. So yun, so isang sign na may problema doon sa makina, palyado, is yan dito. Tapos kahit anong adjustment mo dito, yan, kahit anong adjustment mo dito at saka dito, ay hindi siya nag-i-improve. Hanggang dyan lang siya. So ibig sabihin yan, merong isang cylinder na hindi nagpa-function. Kaya kulang sa vacuum. Yan. So yun lang yun, guys. Salamat.